Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekend messages for August 26 and 27. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. General reading ito kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Maaari pa rin ninyong i-claim po lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to, Cancer. We have love, ayan, overflowing of love ngayon, no? Si Cancer, parang you are super inspired, super in love, yung mga ganon, ano? Parang yun ang battery ninyo, Cancer, ngayon. Yun ang fuel ninyo, kumbaga. You are basing everything on love, no? So this is really beautiful, mensahe para sa inyo. Kasi parang nakafocus kayo. You are seeing things, people, situations, no? And lahat, decision making, you are basing it on love. You are just, focusing on what is good, what is love, diba? So, we have find your center. Ayan. So, parang din ito, no? Parang this is a wake-up call for you, no? This is asking you to get back to your center, reflect on things that are happening sa buhay ninyo para makabalik kayo sa sentro. Kasi maaaring may mga distractions, ano? Maaaring may mga distractions, maaaring may mga problema kayo na hinaharap dito and maybe you're all over the place, no? Maaring ganon ang ganap. Kaya, parang iniimbitahan kayo dito na ibalik ninyo yung balanse sa sarili ninyo so that you can get back to your center. Okay? So, maraming inaasikaso kayo, no? Kaya you are all over the place, maaring naaaligaga kayo, maaring nafa-frazzle kayo, maaring ganon. So, we have support. Ayan. So, huwag kang mag-alala. Kahit ano man ang inyong sitwasyon ngayon, maaring may problema, challenges, don't worry. Because support is all over you. No, Cancer? Yun ang alalahanin ninyo na hindi kayo nag-iisa sa inyong pinagdadaanan. Alalahanin ninyo na when you need help from other people, lagi at laging merong makakatulong sa inyo, Cancer. All you need to do is just to reach out to those people na pinagkakatiwalaan ninyo. Okay? May mga taong laging nandyan para tumulong sa inyo. Laging willing, no? Na to give you a hand para makatulong, no? Sa kung ano man ang inyong pangangailangan. Kaya, huwag kayong mag-alala na baka iniisip ninyo na ang bigat ng problema ko kasi wala akong masandalan, walang tumutulong sa akin, no? Cancer, there is a need for you to reach out to people kung sa tingin ninyo kailangan na ninyo ng ayuda, kailangan na ninyo ng suporta. Just remember that support is always available. Okay? So what else? Animal Kingdom. Ayan. So this is a calling for you, na maging active kayo sa pangangalaga ng mga hayop. No, kasi maaring ang iba din sa inyo dito then ay you are being called to be a pet owner. Maaring ganon. Maaring ang iba din sa inyo talagang nag-aalaga na ng mga animals, may mga pet na kayo, or maaring you are spending some time volunteering sa mga shelters, or maaring nagre-rescue talaga kayo ng mga animals, yung mga ganon. So, yung love ninyo for the animals, no? Yung unang bubuhayin sa puso ninyo around this time, Cancer. Or maaring, okay, ang na-pick up ko dito parang siguro you are on a travel at maaring namimiss na ninyo yung pet ninyo, no? Yun ang aking na-pick up dito. We have gratitude, and so ang iba sa inyo dito is really thanking God, really thanking the divine dito for all the blessings na nare-receive ninyo sa buhay ninyo. No? Ang napipick up ko dito, you are praying in gratitude. Hindi ka ngayon nagpe-pray to ask for something, but you are praying in gratitude. No? Yun ang aking napipick up dito for some of you,
Cancer, na nagpapasalamat kayo sa lahat ng meron kayo ngayon, sa lahat ng nararanasan ninyo ngayon, ano? You are praying in gratitude, no? And this is also a reminder for some of you, you know, na kung ano ang nare-receive ninyo, kung ano ang meron na kayo, ano yung nare-receive ninyo, you need to be grateful for everything. Dahil when you are practicing the gratitude attitude, no, makakasiguro kayo na mas marami pang blessings ang dadating sa inyo, no? That is like a key, no, na nagbubukas ng pinto, ng gate para sa mas maraming blessings, para sa mas maraming prosperity and abundance na dumating sa buhay ninyo, Cancer. Okay? This is a really beautiful reminder for you. And that's all I have for you for the week. And I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Yung weekend messages niyo po ito for August 26 and 27. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. General reading ito ha, kaya hindi po ito mag-resonate sa lahat. At maaari pa rin ninyong i-claim po lahat ng positive energies na nandito sa reading na to. Sulat nyo po yan sa comment section. Mother's love. Ayan. So, maaaring yung mom ninyo is reaching out to you. Maaaring yung mom ninyo is longing for your love around this time. Maaaring nasa malayo, magkalayo kayo ng inyong mom, no? And maybe, no, your mom is texting you, is messaging you, parang ganon, and longing for your love, longing for your attention, yung parang ganon. Siguro matagal na kayong hindi nagkikita ng mom ninyo, Scorpio, and miss na niya kayo, no? So, yun ang aking napipick up dito. Maaari din ang iba sa inyo, your mom has passed on the other side, at siguro nagpapadala ito ng mga messages sa inyo, no? Maaring meron kayong mga panaginip, no, na ang laman ng mensahe ng inyong panaginip is from your mom, no? Maaring ganun din ang ganap. So what else? We have embrace the moment. Ayan. Embrace the moment is Scorpio. Kung ano man ang nangyayari sa ngayon sa inyong harapan, embrace it, savor it, and give it more time, no? Maaari din dito na ang iba kasi sa inyo super focused on what is already past, no? Kung ano yung nakaraan na, or kung ano man yung future. Kumbaga, maybe you're focusing on those things and parang nakakaligtaan na ninyo kung ano ang nangyayari sa ngayon, no? But always remember, Scorpio, na the power is now, no? Ngayon kayo magkakaroon ng kapangyarihan na baguhin ang mga sitwasyon na gusto ninyong baguhin, gusto ninyong i-improve, gusto ninyong pagandahin. Ngayon yon, hindi yung sa nakaraan. We can't do anything about that anymore kasi tapos na yon. At wala din tayong magagawa pa para sa future because we never know, diba? Kung ano, what's in store for us in the future. Kaya, yung kapangyarihan talaga ay nasa ngayong panahon. Kung anong nangyayari sa ngayon, yun ang meron tayong magagawa. Yun ang meron tayong ma-i-improve or mababago dyan. Diba? Kaya, i-embrace ninyo kung ano ang meron ngayon. Kasi ngayon, ninyo ma-i-enjoy talaga ang bawat minuto. Kung ano man ang mag-unfold sa buhay ninyo right before your eyes. Sa ngayon, yan ang meron kayong sayang mararamdaman, meron kayong ma-appreciate dyan, meron kayong magagawa dyan sa sitwasyon na yan, no? So, this is a beautiful reminder. So, we have gratitude, ayan. So, this is a reminder for some of you is Scorpio, na kung ano man ang blessings na re-receive ninyo sa ngayon, kung ano man yung
dumadating sa buhay ninyo ngayon. That is a blessing, no? And we need to be grateful for that. This is a reminder for you to be grateful all the time, kahit anuman ang dumadating sa buhay ninyo is Scorpio. Because when you are practicing the gratitude attitude, you know, parang susi yan, no? Yung gratitude ninyo, yung pasasalamat ninyo, pag-appreciate ninyo sa mga blessings na dumadating sa inyo, parang susi yan na nagbubukas ng mas malaking gate, mas malaking pinto, you know, para sa pagdating sa buhay ninyo ng mas marami pang blessings, prosperity, and abundance sa buhay ninyo. Okay? It is very important, no, na sa bawat bagay or sa kahit anumang pangyayari na nangyayari sa buhay natin, ipinagpapasalamat natin yan. Okay? So, we also have a child's love. Ayan, mother's love and child's love. Maari din, you know, Scorpio, na at this time, maybe you are also longing for your child's love, no? Scorpio, maaaring you are a mom talaga and you are longing for your child's love. Maaaring miss nyo na ang inyong mga anak, maaaring hinahanap ninyo ang kalinga, pagmamahal, you know, pag-aalaga ng inyong mga anak sa ngayon, Scorpio. So, maaaring ganon ang ganap. Maaari kasi na hindi rin kayo nagkikita ng inyong mga anak. Maaring matagal na kayong hindi nagkakausap. Maaring ganon. And, you know, sa puso ninyo, no, hinahanap ninyo ang pagmamahal, ang pag-aasikaso, yung ganon, pag-aalaga ng inyong mga anak towards you. So, maaaring you are really missing, no? You are really missing your kid. We have new beginnings. Ayan, so may mga bagong panimula dito. Scorpio, fresh starts na mangyayari sa buhay ninyo. So, you are treading on a path where magsisimula kayo ng bagong sitwasyon sa buhay ninyo that hindi pa ninyo yan na-experience before, no? This is totally new for you. At iniimbitahan kayo dito na, you know, activate ninyo ang courage ninyo, inner strength ninyo sa inyong sarili, and magtiwala lang kayo na kahit anuman ang pupuntahan ninyo ngayon, kahit anuman ang sisimulan ninyo, everything is well. Now, all is well because you know and you believe and you have faith that God and your spirit team are beside you, no? Guiding you, protecting you, and guarding you dito sa mga bagong simulain sa buhay ninyo, Scorpio. So that's all I have for you for the weekend. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po rin nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages. Oh no, sorry, this is your weekend messages for August 26 and 27. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. At general reading ito po, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. At maaari pa rin ninyong i-claim po lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Thank you. Kung ano mensahe ninyo po ay hello from heaven. Ayan. So, maaari, Pisces, na meron kayong mga nakikitang signs, may mga symbols, may mga omens, or synchronicities kayo na nai-encounter around this time. Maaring mga animals like butterflies, no? Yung mga insects na yan, mga dragonfly, grasshoppers, mga ganon. Maaring nakakakita kayo ng mga coins sa odd places at odd time. Maaring may mga nakikita kayong mga feathers na bumabagsak from sa heaven, yung ganon, ano? Or maaring nakakaamoy kayo ng mga candles, mga ganon, mga scents na familiar sa inyo, mga ganon, ano? And that is a sign, no, na yung spirit team ninyo or yung loved ones inyo from the other side, no, na is giving you hello, or nagpaparamdam sa inyo, or nagta-try na makipag-communicate sa inyo, no, because that is one way of them communicating with you, no, lalo na kung
lagi ninyong iniisip yung mga ano ninyo, yung mga loved ones ninyo from the other side. Yun, no, mararamdaman nila yan, no, makikita nila yan. At kayo ay papadalahan nila ng mga signs and symbols na magpaparamdam sa inyo, no, na you are thinking of them and they are responding doon sa ano ninyo, sa messages na pinapadala ninyo. So, yun, pag nakakita kayo ng mga ganong signs and it speaks to you, then definitely that is a sign from the spirit world. Okay? So, what else, Pisces? Ground yourself. Yan, Pisces. This is a very important reminder for you. Kasi maaaring ano kayo, marami kayong ginagawa. Maaaring you're all over the place. There's so many imbalances na nagmamanifest sa buhay ninyo, no? Maaaring hindi kayo makapag-focus, lagi kayong pagod, irritable, yung mga ganun ba? That is a sign that you are ungrounded. That is a sign na you're all over the place. No, there is no balance sa sarili ninyo. Kaya, this is a wake-up call for you, Pisces. No, to take some time to ground yourself. Kailangan na ninyo na mag-step back kayo ng kahit saglit lang, no? Saglit lang. Few minutes, few hours, no, from what you are doing, from what is your routine, from what is causing you stress, para na makabalik muna kayo sa sentro ninyo, para makapag-concentrate muli kayo, maibalik ninyo ang balanse, makabalik kayo sa center, and with that, yun, mapapansin ninyo na napakalaki ng may tutulong ng pag-reflect mode, pag-solitude ninyo, pagpapahinga doon sa inyong nararamdaman, no? Doon sa inyong pag-iisip, kasi makakaluwag-luwag, no, ang inyong pakaramdam at pati na rin ang iyong isip, no? Mas magkakaroon kayo ng direction, mas magkakaroon kayo ng concentration, yung mga ganun. And that's what you need right now, Pisces, no? We have new beginnings. Ayan. Kaya kayo pinaghahanda, no, ng spirit dito to ground yourself. Maibalik muna ninyo ang balanse sa sarili ninyo so that you can focus and concentrate and have direction. It's because merong inahahandang new beginnings sa inyo ang spirit. May mga pagbabagong magaganap dito. There is transition happening sa buhay ninyo, Pisces, at kailangan physically, mentally, emotionally, and spiritually fit and ready kayo. Kaya naman, ginigising kayo ng mensaheng ito. It is important now to ground yourself so that you will be ready for the new beginnings, no? Maaaring ano yan, bagong trabaho, bagong negosyo ang papasukin ninyo, bagong relasyon, it could be anything, depende sa inyong sitwasyon, but definitely, no? New beginning is in your horizon, kaya kailangang handa kayo, okay? Kailangang handa kayo para dyan. So, we also have serenity. Ayan. So, you will be wrapped in serenity once na mag-ground kayo ng sarili niyo. Because you will be calm, you will be stress-free, yung mga ganon, yung mga negativity sa inyong energy field, sa inyong thoughts, sa inyong feelings and emotions that will be gone. Diba? Kasi, pag pag nag-ground kayo ng sarili ninyo, talagang you can go through your thoughts and feelings at malalet go nyo na kung ano man ang kailangang i-let go, kung ano man yung kailangang i-release, yung mga ganon. And you'd be able to figure out what are the feelings and emotions and thoughts that you need to keep sa sarili ninyo na mapapakinabangan ninyo, no? So, yun, kailangan ninyo talaga, it's a must, no? It's a must na makapag-relax kayo, makapag-chill si Pisces. We have inspired action, inspired passion. Ayan. So, now it's about the time na para mag-reignite kayo ng passion sa buhay. Kasi, maaari ang iba sa inyo, at some point, dahil siguro sa imbalances na nangyayari, may mga distractions, may mga frustrations or disappointments na naramdaman or nararamdaman ng iba sa inyo. Kaya, parang low vibe kayo, no? Pisces, parang wala kayong gana, no, about life. Parang gusto ninyong sa isang tabi lang kayo, mag-isip-isip, yung mga ganon, no? But now, it's time to ground yourself. It's time to reignite your passion.
set new goals nang sa gayon magkaroon kayo ng motivation and inspiration muli to start over, no? New beginnings is on your horizon, no? Kaya kailangan ninyong partneran yan ng passion, determination, and drive, no? Because yan ang pupukaw muli ng iyong dugo, ika nga, Pisces, para magtuloy-tuloy kang muli sa kung ano man ang iyong ginagawa, no? Frustrations, disappointments, normal sa buhay na paminsan mararanasin natin yan to spice up our lives, but it doesn't necessarily mean na tatambay na tayo dyan sa sitwasyon na yan. Otherwise, there will be no movement when there's no action, diba? Hindi pwedeng ma-stuck tayo sa sitwasyon na yan. Kasi, dyan na lang tayo forever. Hindi na tayo uusad. Hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon na matupad natin ang mga pangarap natin, yung mga heart's desires natin, diba? Kaya there is a calling for you to reignite your passion about life. Okay? Because you are on to a new beginning. Meron naghihintay na bagong simulain, fresh start sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, and you just go for it, Pisces, no? That's all I have for you for the weekend. Good luck, and I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.